Ano? Nahihibang ka na ba, Nina? Dapat sinabi mo sa akin, edi sana sa bahay muna namin si Matthew. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nagkaroon ng malaking pagtatalo ang mag-amo. Magkaayos pa kayang dalawa? Anong gagawin ni Lucas pag nakitang may kasama si Ninang bata? Tunghayan ang ika-6 na kabanata. Manang kinakabahan po ako. Galit pa ba siya? Kabadong tanong ni Nina sa matanda. Hindi naman. Bakit? Nagpaalam ka naman kay Ma'am Rowena, diba? Opo, Manang. Wala naman daw pong problema basta't ginagawa kong trabaho ko. Kaso si Sir ang inaalala ko. Thumbs up lang kasing sinagot niya sa akin. Wala lang talaga akong mapagbilinan ng anak ko, Manang. Next week pa kasi ang balik ng taga-alaga ni Matthew eh. Tapos yung kapatid ko nasa training. Biglang bumulong si Nina. Ayoko namang iwan si Matthew sa kuya ko. Naku, baka mamaya mabalitaan ko na anak ko nang sinasanla niya. Daing ni Nina. Ay siya nga, mabuti pang isama mo dito ang bata. Papalapit na ang mag-ina kay Lucas. Mas lumalakas din ang pagkabog ng dibdib ni Nina. Kinakabahan ito sa magiging reaksyon ni Lucas kapag nakita niya si Matthew. Good morning po, sir. Bati ni Nina. Hi po, sir. Good morning po. Magiliw na sabi ni Matthew. Binaling ni Lucas ang kanyang wheelchair at tumambad ang nakangiting mukha ni Matthew. Magaling talaga tong si Nurse Nina. Bala ko pa naman siyang pagalitan at mas pahirapan ngayon. Pero kasama niya ang anak niya. Ayoko namang maging masama ang tingin sa akin ng bata. Don't worry, Nina. Next time babawiin kita sa ginawa mo sa akin. Good morning, little boy. What's your name? Nakangiting tanong ni Lucas at ginulo bahagya ang buhok ng bata. Humigpit ang hawak ni Nina sa kanyang bag at pinilit na itago ang mga luhang nagbabadya. Matthew! Ako po si Matthew, sir. Kayo po, ano pong pangalan ninyo? Bibong tanong ni Matthew. Lucas. My name is Lucas. What a bright child. Maaliwalas ang mukha ni Lucas. Walang bahid na kasungitan. Nako, alam ko na kung... Napatingin si Lucas kay Nina at kitang-kita nito ang namumulang ilong ni Nina. Nangingilid din ang mga luha nito. Ayos ka lang ba, Nurse Nina? Hala, Mama, bakit ka po umiiyak? Sambit ni Matthew. Hindi. Kinurot ni Nina ang kanyang sarili ng patago. Napuwing lang ako. Oo, napuwing lang. Umiling na lang si Lucas at binaling ang tingin kay Matthew. Napagod ka ba sa biyahe niyo? Gusto mo bang kumain o mag-rest? Hindi ka agad nakasagot ang musmus na bata dahil titig na titig ito sa wheelchair ni Lucas. Sir, bakit po may gulong yung upuan niyo? Nanlaki ang mata ni Nina. Matthew, hindi ba sabi ko? Nurse Nina, okay lang. Hindi nakatingin si Lucas kay Nina, bagkos nakatuon ang tingin nito sa bata. Kasi may magic ang upuan ko. Gusto mo bang malaman yung magic nito? Biglang kumislap ang mga mata ni Matthew. May magic po? Opo, gusto ko po. Sabik na sabi ni Matthew. Bumaling ng tingin si Lucas kay Nina at laking gulat ni Nina dahil nakangiti si Lucas. Nurse Nina, pakisabi kay Manang ihanda yung pinabili ko kanina. Utos ni Lucas. Pero sir, paano si... Maglalaro lang kami ni Matthew. Hindi ba, Matthew? Sambit ni Lucas na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Talaga po? Mag-play din po tayo? Mama, pwede po ba akong mag-play? Mag-play daw po kami at saka gusto ko po makita yung magic ng upuan ni Sir. Mama, please, please, please.
Sige, pero behave ka ha. Huwag makulit. At please lang huwag mag-tantrums. Paalala ni Nina. Sige na Nina, ako nang bahala kay Matthew. Tumango na lang si Nina at pinagmasdan ng dalawa. Ano? Nahihibang ka na ba, Nina? Gulat na sabi ni Lauren. Dapat sinabi mo sa akin. Eh di sana sa bahay na muna namin si Matthew. Nakakahiya naman, Bebs. Hindi naman kasi isang araw lang maiiwan si Matthew. Isang linggo. At saka pumayag naman si Ma'am Rowena. Ayoko namang umabala pa ng iba. Magkausap ang magkaibigan sa telepono. Matapos ikwento ni Nina ang naging trato ni Lucas kay Matthew, ay hindi ito naging mahinahon at lubos na nag-alala. Bebs, look. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa lukso ng dugo or whatsoever, pero the thing is, Shh, Lauren. Pagpigil ni Nina sa sasabihin ni Lauren. Okay, sorry. Pero Bebs, hindi mo kasi matatago ang koneksyon nila sa isa't isa. Although hindi alam ni Lucas na ganun sila, pero alam mo yun? Ay basta ang hirap i-explain. Kinakabahan talaga ako dyan sa ginagawa mo, Bebs. Nag-aalala na sabi ni Lauren. Isang linggo lang naman to, Bebs. Wala na lang talaga akong choice. Support naman dyan, no, please. Ikaw lang nakakaalam kung sinong papa ni Matthew at gusto ko hanggang hukay ko na dalhin yan. Sambit ni Nina. Bebs, ang OA ha. Sa hukay talaga. Ikaw ang bahala. Choice mo yan. Pero kung ako sa'yo, pwede naman eh. Malay mo, si Matthew ang way para maalis sa isipan ni Sir Lucas yung Canada. Malay mo lang naman. Suhestyon ni Lauren. Natigilan si Nina saglit. Pwede kayang mangyari yun? Pero maniniwala kaya si Lucas? Ni hindi niya nga ako nakikilala. At saka natatakot akong ilayo niya sa akin ang anak ko. Ikamamatay ko kung mangyari man yan. Nina, iha! Tawag ni Manang Prising. Ay Lauren, sige mamaya na lang. Bye-bye. Paalam ni Nina sa kanyang kausap. Bakit po, Manang? Tapos na po ba silang maglaro? Pasensya na po, kinamusta lang kami ni Lauren. Ay, hindi pa. Pero ayun no, tingnan mo yung dalawa. Sabay turo ng matanda. Nakakatuwa silang pagmasdan habang kandong ni Sir Lucas si Matthew. Kung nakakatayo nga lang siguro si Sir Lucas, paniguradong nagkakagulo ng buong bahay sa paghahabulan nilang dalawa. Napabuntong hininga si Nina. Kaya nga po, Manang, hihingi na lang po ako ng paumanhin kay Sir mamaya. Ha? Para saan? Tanong ng matanda. Sa abalang dulot po ni Matthew. Nakakahiya ni hindi na makakain ng maayos si Sir Lucas dahil sa anak ko. Hindi ko na nga po sila mapaghiwalay mula nang dumating kami. Sobrang daldal at hindi na uubusan ng tanong si Matthew. Pati ang therapy nila ni Sir Darren hindi na natuloy dahil masyadong mapapagod si Sir. Ang laki ng abala namin, Manang, wala pang isang araw. Tinawanan lang ni Manang si Nina. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita ang hatid na saya ng anak mo kay Sir? Tingnan mo. Ngayon ko lang ulit nakita si Sir na tumatawa ng malakas. Kaya wala kang dapat ikabahala, Nina. Ang matamlay na bahay ni Lucas ay napuno ng ingay dahil sa pagdating ni Matthew. Hindi nila akalaing magkakasundo ang dalawa sa maraming bagay. Mula sa mga cartoons na pinapanood ni Matthew hanggang sa mga hilig na pagkain ni Lucas. Hindi man alam ni Lucas at Matthew na sila'y mag-ama, ang mga pagkakatulad nila ay hindi maikakaila. Matthew, may itatanong si Kuya Sir. Ano po yon? Balik na tanong ni Matthew kay Lucas. Nasaan si Papa mo? Kasi kanina kinuwento mo yung dalawa mong tito, si Lolo at Lola mo, Ninang Lauren at Kuya Noel. Ani ni Lucas. Wala po akong papa. Mabilis na tugon ng bata.
Ha? Sabi po kasi ni Mama nasa malayo po si Papa. Tapos sasabihin niya po sa akin kung nasaan si Papa kapag 7 na po ako. Kaso baby pa po ako eh. Nabigla si Lucas sa kanyang nalaman. Walang kamuwang-muwang ang paslit sa kanyang kalagayan. Aaminin ko nagulat ako nang nalaman kong may anak ka na, Nina. Pero who am I to judge? Lalo na nang nakita ko si Matthew. I was amazed to this wonderful kid. Kaya pa gano'n na lang si Nina kaalaga at maasikaso. Naiintindihan ko na rin kung bakit siya lubos na umaasa na mahalin siya ni Noel. Mahirap sa isang dalagang ina na humanap ng lalaking tatanggap sa kanya at sa kanyang anak. At sigurado akong nakita niya yun kay Noel. Poor Nina. Itinaguyod niyo mag-isa si Matthew. Pinahanga mo ko, Nina. Napalaki mong bibo at masayahin si Matthew. At kung sino man ang lalaking gumawa sa'yo nito, isang malaking kahibangan ang iwan kanina. Mama, bilis! Naghihintay si Sir Kuya! Aligagang sabi ni Matthew. Binibihisan ni Nina ang kanyang anak. Nagyaya kasi si Lucas na pumunta sa parke para naman makihalubilo si Matthew sa mga batang kasing edad niya. Anak, sandali lang. Hindi aalis si Sir Lucas nang wala ka. Huwag kang mag-alala. Teka nga, pinupulbusan pa kita. Mama, sa car na, dali! Tumakbo bigla si Matthew palabas ng kwarto. Matthew! Hayaan mo na, excited si Matthew sa mga makakalaro niya. Ani ni Lucas. Oh, nandito ka pala, sir. Akala ko nasa sasakyan ka na. Hinihintay ko kasi kayo, kaya hindi pa ako sumakay. Huwag ka mag-alala, nasa labas si Kuya kaya masasalubong niya si Matthew. Ano, tara na? Aya ni Lucas. Baka sa mukha ni Lucas ang ligaya at pakiramdam ni Nina na para silang isang buong pamilyang lalabas upang mamasyal. Ngunit sumampal bigla sa isipan ni Nina ang malupit na katotohanan. At dahil dito ay biglang kumabog ang dibdib ni Nina. Ano, may nakalimutan akong igayak sa gamit ni Matthew. Sandali lang, susunod din ako. Kunwaring may hinanap si Nina sa bag ni Matthew. Kaya naman umalis na si Lucas upang sundan ang makulit na bata. Nanginginig si Nina. Hindi ito makahinga at tila babagsak anumang sandali. Lord, alam kong hindi akong pinakamabait mong anak. Pero gabayan mo po ako sa linggong to. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit parang sumasaya ako ng sobra na naiiyak tuwing nakikita ko silang magkasama? Ang bilis na bago ni Matthew ang lahat kay Lucas. Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung sakaling malaman nilang totoong kaugnayan nila sa isa't isa, Lord, hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin si Matthew. Nakarating na ang tatlo sa parke. Dahil likas na madaldal at bibo si Matthew, mabilis itong nakahanap ng mga bagong kaibigan at nakipaglaro sa mga ito. Sina Lucas at Nina naman ay nakatanaw lang kay Matthew. Alam mo, isa sa pangarap ko noon ang magkaroon ng little me. Biglang sabi ni Lucas. Ha? Ang sabi ko noon pa man, gusto ko nang magkaroon ng anak na lalaki. Yung tuturuan ko sa mga sports. Tapos magbabasketball kami tuwing weekends. O hindi kaya mag-swimming. Naglalaro kami ng kahit ano hanggang maubos ang energy namin. Kaso wala eh. Ang daya ng tadhana. Binawi niya ang lahat sa akin. Ang mga paa ko. Pati ang kakayahan kong magkaroon ng anak. Malungkot na sabi ni Lucas. Kung alam mo lang, sir, 5 years ago natupad mo ng pangarap mong yun. Kaso natatakot akong sa akin naman mawala ang lahat. Natatakot akong maiwan mag-isa. Wala na ba talagang chance, sir? Shit, Nina. Parang may mali sa tanong mo. Natawa si Lucas. Nakita kasi nitong nagulat si Nina sa kanyang sariling tanong. Bakit? Gusto mo bang itry? Birong sabi ni Lucas.
Pwede naman. At pinagtawanan na nito ng tuluyan si Nina. Namula si Nina at hindi malaman kung hahampasin si Lucas o itutulak sa inis. Biro lang, ikaw naman masyado ka kasing seryoso. Huwag mo na nga lang sagutin. Mamaya kung ano pang masabi mo, Sir Lucas. Kaka-bad trip ko pa. Singal na sabi ni Nina. Nakakalungkot sabihin pero wala nang chance eh. Po? Pagtataka ni Nina. Sabi ko, wala nang chance na magkaroon ako ng anak. Nakakalungkot isipin na hindi lang pa ako ang nawala sa akin. Bukod kasi sa hindi na ako pwedeng magkaanak, ang maalalang itsura ng mga taong mahalaga sa akin. Kinuha din ang bundok na yun. Ano pong ibig sabihin mo, sir? May prosopagnosia ako. Tugon ni Lucas. Ibig sabihin, hindi niyo na ma-recognize ang itsura ng bawat tao, sir? Gulat na gulat si Nina sa kanyang nalaman. Ito na siguro ang sagot kung bakit hindi niya ako nakilala umpisa pa lang. Oo. Kaya nga naiinis ako sa sarili ko kasi alam ko sa sarili ko na parang nakita ko na si Matthew noon. Pero hindi ko na matandaan kung sino at saan. Sir, kung alam mo lang kung gaano mo kakahawig si Matthew. Sir, paano kung... Sir, kuya! Sigaw ni Matthew. Napapalapit na sa dalawa, kaya naman nahito ang kanilang usapan. Oh, bakit? Baka madapa ka, ha? Ani ni Lucas. Kuya sir, pwede mo po bang ipakita sa mga kaibigan ko yung magic ng upuan nyo? Yung tataas at bababa, tapos yung iikot mag-isa. Matthew? Ay nako, hindi. Saway ni Nina. Mapapagod si sir. Tumawa si Lucas. Oo naman, sige, nasan ba sila? Hindi pinansin ng dalawa si Nina at pinuntahan kaagad ang mga bata. Napahawak naman sa kanyang noo si Nina. Matthew, ikaw na bata ka talaga. Kuya, nandyan po ba si Nina? Tanong ni Noel sa guard. Ay nako, lumabas sila kasama ni Sir Lucas. Tugon ng guard. Sila? Opo, kasama ni Nurse Nina si Matthew. Nasa parke po sila ni Sir. Kung gusto nyo, hintayin nyo na lang po sila sa loob. Ani ng guard. Hindi na, pupuntahan ko na lang sila. Saang banda po ba yung park na yon? Dadalawin ni Noel si Nina. Mula kasi nang bumalik ito galing day off ay hindi na ito nakapag-text o tumawag man lamang. Nanibago si Noel at nag-aalala. Kaya naman dinalaw nito si Nina. Natunto naman kaagad ni Noel ang parke at nakita si Matthew, ngunit laking gulat nito dahil nakakandong ito kay Lucas at nagtatawanan kasama ang ilang mga bata at si Nina. Talaga bang nakikipagkumpetensya ka sa akin, Sir Lucas? Pati ba naman si Matthew nagagawa mong utuin? Hindi pwede to. Nagmamadaling lumakad si Noel at kumaway. Matthew! Tawag ni Noel. Kuya Noel? Sigaw ni Matthew at lumundag sa pagkakaupo kay Lucas. Anong ginagawa mo dito, Noel? Mahinang sambit ni Nina ngunit naulinigan ito ni Lucas. Panira talaga ng araw tong si Noel na to. Ano na naman kayang ipapakisuyo mo kay Nina? At heto ka na naman, Nina. Susundin mo lang hiling ni Noel. Hello, Nina. Wake up. Wake up. Sinalubong ng yakap ni Matthew si Noel. Wow, ang saya naman. Nandito ka rin, Kuya Noel. Ang saya. Tara, mag-play po tayo, Nina, Kuya Sir. Alam mo, Tito? At wala na nakapigil sa kadaldala ni Matthew. Ipinagmalaki nito ang wheelchair ni Lucas, ang mga naging kalaro ni Lucas at kung ano-ano pang ginawa nila ni Lucas. Walang ibang bukang bibig ang bata kundi si Lucas. Hindi naman maipakita ni Noel ang kanyang pagkainis kay Lucas. Matthew, yung playmates mo kanina ka pa tinitignan. Tapos na ba kayong maglaro? Tanong ni Noel. Ay, hindi pa po. Tugon ni Matthew.
Stay muna kayo, pupuntahan ko lang si mama mo. Tumango si Matthew at saka umalis. Papalapit pa lang si Noel ay iritable na si Lucas. Gayon din naman ang nararamdaman ni Noel kay Lucas. Napadalaw ka, na-miss mo na ako? Kinikilig na tanong ni Nina. Tsh, sige lang Nina, magpakahibang ka sa lalaking yan. Pero pag nakita na naman kitang umiiyak o malungkot dahil sa Noel na yan, walang habas din kitang sisermonan nang maging patas na tayo. Oo, miss na miss. Ani ni Noel ngunit sinulya pa nito si Lucas. Pwede ba kita makausap, Nina? Alis muna ako, pupuntahan ko lang si Matthew. Bigla sabi ni Lucas at umalis basta. Ano bang nangyayari sa dalawang to? Tuwing magkikita na lang silang dalawa, kung hindi tutuyuin si Sir Lucas, pipilitin ako ni Noel na lumipat na ng ibang trabaho. Ano bang nangyayari? Mama, gusto ko dun! Mama! Mama! Maktol ni Matthew. Pinakita kasi ni Lucas ang luminous design ng kanyang kwarto. Tila nasa kalawakan ng pakiramdam ni Matthew na makita iyon. Kaya naman sobrang pagmamaktol nito at gustong doon matulog. No, anak naman. Nagiging bad ka na. Nakakahiya kay Sir Lucas. Hindi tayo pwede doon. Mama, mag-behave naman ako Gusto ko doon, mama. Pumapadyak na si Matthew at talagang pinipilit ang kanyang mama. Umiiyak na rin ito sa sobrang pagwawala. Mama, sabi kasi ni Kuya Sir, pwede ako doon matulog, tabi daw kami. Tsaka ayoko na ako lang. Gusto ko mama, nandun ka din. Mama, doon na tayo kay Kuya Sir, please, mama. Ay naman kasi. Bakit pa ba pakita-kita pa yun ni Lucas? Matthew anak, tama na please. Pakiusap ni Nina. Biglang may kumatok sa pinto. Nina, Matthew? Sister Kuya! Nagmamadaling binuksan ni Matthew ang pinto. Ano, nakapagpaalam ka na ba sa mama mo? Sir, pasensya ka na po sa anak ko Nakakahiya at saka malikot matulog si Matthew. Pasensya na po talaga. Ani ni Nina. Nako, hindi ata payag si mama mo Paano ba yan? Malungkot na sabi ni Lucas. Nagsimula nang suminghot si Matthew at unti-unting umiyak. Kawawa naman si Matthew, hindi pinayagan. Pinahanda ko pa naman na yung kama ko para tabi tayo. Kaso mukhang hindi talaga pwede Gatong pa ni Lucas, kaya lalong umiyak ang musmus na bata. Mama please. Usal ni Matthew habang umiiyak. Ay, nako talaga. Sige na nga. Biglang huminto si Matthew sa pag-iyak na parang walang nangyari. Talaga po, Mama? Tumango na lang si Nina. Yay! Nanakbo na si Matthew patungo sa kwarto ni Lucas. Sinudlong naman ni Lucas ang kanyang wheelchair upang sundan si Matthew. Salamat, Nina. Huwag kang mag-alala. Nagpalipat ako ng folding bed sa tabi ng kama ko para makatabi mo pa rin si Matthew. Sambit nito bago lumabas ng kwarto. Tila narinig ni Nina ang tibok ng kanyang puso dahil sa lakas ng pagkabog nito. Nag-init din ang kanyang mga mukha bigla. Sumunod ka na lang sa kwarto. Ani ni Lucas at umalis. Aliw na aliw si Matthew sa kanyang nakikita. Oh, time to sleep na, Matthew. Mapapagalitan tayo ni mama mo Kanina pa siya nakatingin sa atin. Ani ni Lucas. Sige po, sleep na po tayo. Pero pwede niyo po ba ako bigyan ng goodnight kiss? Tanong ni Matthew. Halos lumukso ang puso ni Lucas sa tuwa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Oo naman, agad nitong sagot. Yay! Mama, matutupad na yung wish ko. Yung sabay akong ikikis sa dalawang pisngi ko. Sambit ng bata.
Ha? Hindi ba ginagawa naman sa'yo namin yan ni Ninang Loren? Mama, please, si Ninang yun. Mama, please. Pilit na sabi ng bata. Sige na, Nina, pagbigyan mo na, okay lang naman sa akin. Sambit ni Lucas. Sige. At pumesto na ang dalawa sa tigkabilang pisngi ni Matthew. Yay! Mama, Kuya Sir. 1, 2. Papalapit na ang dalawa sa magkabilang pisngi ni Matthew ng, ay, ang kate ng tuhod ko! Ang kate! Ang kate! Biglang yumuko si Matthew upang kamutin ang kanyang tuhod. Kaya naman imbes na sa pisngi ni Matthew tumama ang kanilang mga labi, ay sa labi ng isa't isa ito lumapat. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ito nga bang umpisa ng mas malalim na pagtitinginan ni Lucas at Nina. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.